Magandang hapon po, Mapakyaw, at ito ang aking pag-uulat sa pagbabasa at pagsusuri. Aralin 11, ang kahulugan ng pananaliksik. Una, ano ang kahulugan ng pananaliksik? Maraming kahulugan ang pananaliksik depende sa tao at sa konteksto. Tinutukoy ni Aquino ang pananaliksik bilang isang sistematikong paghahanap na mahalagang impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin. Sinasabi naman ni Manuel at Medel na ang pananaliksik ay isang proseso ng pagkukuha ng datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin gamit ang siyentipikong pamamaraan. Ipaliwanag ni Simbolan na ang pananaliksik ay sistematikong proseso upang makukuha ng kaalaman. Ayon sa kanya, ito rin ay isang uri ng pag-aaral o pagsisiyat na naglalayong mangkolekta ng mga bagong idea o kaalaman tungkol sa mga bagay sa lipunan at kapaligiran. Sa huli, sinasabi niya na ang pananaliksik ay isang sistematiko, kontrolado, empirikal at kritikal na pagsisiyasat ng mga fenomena batay sa mga teorya at hipotesis na may kaugnayan sa mga kaugnay na pangyayari. Idinagdag ni Clark na ang pananaliksik ay isang maingat, sistematiko at objektibong pagsisiyasat na isinigawa upang makakuha ng wastong katotohanan, bumuo ng mga konklusyon at lumikha ng mga bagong pananaw na may kaugnayan sa mga paksang pinag-aaralan sa isang tiyak na larangan ng kadalubhasaan. Sinasabi ni John Best na ang pananaliksik ay isang sistematiko at objektibong proseso na pagmamasid at pagsusuri ng mga kontroladong variable na maaaring may kaugnayan sa mga pangkalahatang idea, hipotesis, teorya o konsepto na umahantong sa mga hula at pagkikilala sa posibleng kontrol sa mga pangyayari. Ayon kay Muli, ang pananaliksik ay isang proseso ng pagbuo ng mga pamamahalaang solusyon sa mga problema sa pamamagitan ng isang nakaplanong at sistematikong proseso ng pagkukuha, pagsusuri at pagpapakahulugan ng datos. Nakikita niyo na merong maraming kahulugan ang pananaliksik depende sa ibang tao at sa kung sino man ay magiging ibigay sa kanilang kahulugan. Pero meron silang kaparehas sa kanilang mga kahulugan ng pananaliksik. Kung pagsasama-samahin natin ang ibinigay na kahulugan, sumasang-ayon ang mga autoridad at na ang pananaliksik ay ang sistematiko at objektibong pagkukuha ng datos na humahantong sa mga pagkakalahatang idea at konklusyon. Ang ibig sabihin sa ito ay kung ating ipagsasama ang mga binigay na kahulugan sa sumasang-ayon ng mga autoridad, John, kay Molly, John Best at iba pa, meron silang consistent na idea na ang pananaliksik ay isang sistematiko at isang objektibong pagkukuha ng mga datos at magkukuha ng idea at konklusyon. Ang pananaliksik ay ang proseso ng pagkolekta ng tunay na impormasyon upang makukuha ng kaalaman. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang alam at kung ano pa ang kailangang matutunan. Ang ibig sabihin sa ito na ang pananaliksik, ito ay isang sistematiko at proseso na kumikolekta ka ng mga impormasyon na anuman ang iyong nakaalam at magkukuha ka ng impormasyon na kailangan mong ipaalam kung makahimo ka ng konklusyon at idea.
Mga katangian ng pananaliksik ayon kay John Best. Ang una, kasama dito ang maingat na pagpili ng datos na kinikilala sa larangan ng pag-aaral. Ang ibig sabihin dito na ang iyong ginagamit sa pananaliksik ay dapat ang datos niya ay ay maingat at kinikilala sa larangan ng pag-aaral. Ikalawa, ito ay masigasig, maingat at hindi basta-basta ipinatupad. Ang ibig sabihin dito ng iyong pananaliksik, ang iyong datos at iba pa ay magiging hindi ra basta-basta at meron po siyang makikilala at magiging klaro at may relasyon sa iyong paksa. Ikatatlo, nangangailangan ito ng higit pang kaalaman kaysa karaniwan. Ikaapat, nangangailangan ito ng wastong pagmamasid at pagpapakahulugan. Ang ibig sabihin nito na ang iyong impormasyon, datos at pananaliksik ay may proper na obserbasyon at interpretasyon. Ang ikalima ay kasama dito ang mangingat na pagdokumento at malinaw na pagsusulat o pag-uulat. Ang ibig sabihin sa ito na ang iyong pananaliksik ay magiging malinaw sa kanyang pagsusulat at pag-uulat at meron siyang ginagamit ng template ng pagdokumento. Ito ay ang 5 mga layunin ng pananaliksik ayon kang Calderon at Gonzales. Ang una ay upang makahanap ng mga solusyon sa mga problema na hindi pa nalulutas. Ang ibig sabihin dito ay na ang iyong pananaliksik ay hindi lang siya ipiliwanag ng problema, kundi magbibigay siya ng mga solusyon na magiging solve sa mga problema. Ikalawa, upang bumuo ng batayan para sa paggawa ng desisyon sa kalakan, industriya, edukasyon, pamahala at iba pang larangan. Ang ibig sabihin sa ito ay ang iyong pananaliksik ay nagbibigay ng kontribusyon o impormasyon na magiging ang ibig sabihin dito ay nagbibigay siya ng satisfaction sa anumang kuryosidad. Ang ikaapat ay upang makatuklas ng bagong kaalaman. Ang ibig sabihin dito ay binibigay siya ng bagong kaalaman, impormasyon at datos na iginagamit sa iba't ibang pananaliksik. Ikalima, upang patunayan ang mga umiral ng kaalaman. Ang ibig sabihin sa ito na ipa-verify na ang iyong pananaliksik sa previous na impormasyon o kaalaman. Salamat po sa iyong oras at yun po ang aking pag-uulat sa pagbabasa at pagsusuri.